Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito na mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Mature stage ng El Nino phenomenon umiiral na sa bansa. Ronda Pilipinas. One rehabilitation plan sa Davao isinusulong matapos ang malawakang flash floods at landslide. Ronda Pilipinas. Presyo ng isda bababa sa Marso. Ayon po yan mismo sa BIFAR. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 6 katao patay sa landslide dyan po sa Georgia. Ronda Pilipinas. Balita babalakasan, Kamsur Express binansagang hottest team ngayon sa NBL Chairman's Cup. Ronda Pilipinas. At Bea Alonzo ibinalik na ang engagement ring kay Dominic Roque. Ronda Pilipinas. At mamaya, delivery rider na ipinahiya ng customer. Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. At nakakapagtigil ba ng pagtangkad ang pagbubuhat ng mabigat? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Hoy! Kong Hei Fachoy! Happy Chinese New Year! Humahataw na ang mga tikoy! Ang mga tikoy! Hataw na ang mga tikoy! Yon! Happy Chinese New Year sa lahat ng mga kapatid nating i-check at saka sa mga Chinoy na kapatid natin. Happy Chinese New Year po! Live na tayo sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. Live din po tayo napapakinggan sa DWIZ News FM sa lahat ng regional stations ng DWIZ News FM. At naka-live din tayo sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV. Naka-live tayo sa Aliw Channel 23. Magandang araw Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yon! Ako
Ako si Dennis Antenor Junior. Ronda Pilipinas. Ulat panahon muna tayo. Patuloy na makakaranas ng pagulang dala ng easterly sa tamihan ang ilang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga inasa makakaranas ng pulupulong mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng easterlies sa Davao at Caraga region maging sa Southern Leyte. Dahil dito binabala ng Pag-asa ang posibleng flash floods o landslides. Asahan naman ang kalat-kalat na mahinang ulan, bunsod ng northeast monsoon o amihan sa Batanes and Babuyan Islands. Posible rin ang kalat-kalat na pag-ulan dulot ng easterlies at thunderstorms. Nagdudulot mo ng ulan ng easterlies? Akala ko mainit na hangin lang yan. At thunderstorms sa lalamig bahagi ng bansa. Kabilang na po dyan, dito po sa Metro Manila. Ronda Pilipinas. Samantala, kasalukuyan ang nararanasan ng mature stage ng El Nino phenomenon sa Pilipinas. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Pag-asa Assistant Weather Service Chief Ana Solis na batay sa kanilang pagtaya, posibleng mag-umpisa ang decaying stage ng El Nino sa pagtatapos ng kasalukuyang buwan. Posible namang anyang maranasan ang epekto ng El Nino sa buwan ng Hunyo. After po na February, na magdi-decaying stage na yung El Nino. Pero ang impact po ng El Nino ay meron po siyang tinatawag na lag effect or lag impact na kung saan magdi-decay ang stage ng El Nino, doon pa lang natin mararanasan yung peak effect nito. Sinabi pa ni Chief Solis na tinatayang aabot sa mahigit na 40 probinsya sa bansa ang maaaring maapektuhan ng meteorological drought conditions sa pagtatapos ng buwan ng Abril. Sa ngayon po, ito pong March, April, May, ito yung mga nakikita po natin na magkakaroon ng mga significant na reduction sa tubig ulan sa ating bansa na kung saan mga around 41 provinces po ang tinataya natin by end of April makaranas po ng tinatawag na meteorological drought or matinding kabawasan sa tubig ulan. Tinig ni Pag-asa Assistant Weather Service Chief Ana Solis sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Pamumuhay ng mga magsasakang Pinoy patuloy na sisikaping iangat ng Marcos administration. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Verdes. Gilbert, go! Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbibigay ang pamahalaan ng sapat na tulong para sa mga magsasaka. Sa kanyang talumpati sa pamahagi ng titulo ng lupa sa lungsod ng Davao, ipinahayag ng Pangulo na ang pamahalaan ay kasama ang pribadong sektor sa pagbibigay ng tulong sa ating mga magsasaka. Binanggit din ng Pangulo na ang mga magsasaka ang pinakamahirap sa bansa at nagpapakain sa mga Pilipino pero wala raw sapat na mapakain sa kanilang pamilya. Nangako din ng Pangulo na papalitan ang napakaliit na tulong na binibigay ng pamahalaan at layuning mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, umakyat na sa higit 1.2 million na individual ang apektado ng flash floods at landslides sa Mindanao. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Office of the Civil Defense spokesperson Edgar Posadas na isa sa nakikita nilang pinakasolusyon ang pagre-relocate ng mga residente sa mas ligtas na lugar. Ngunit binigyan din nito na aabutin ng ilang taon bago ito maisagawa. Yung talagang pag-relocate ng mga tao o komunidad na talagang nandoon po sa area, na nandoon po sa mga identified areas to actually institute yung dapat na parang solusyon. Kaya lang po mga katandem, ito po ay of course easier said than done, because hindi ho madali ang maglipat ng buong komunidad or yung mga buong towns, buong mga lokalidad doon sa isang lugar, ililipat mo sa kabila. Ang mahirap kasi pagkatapos dyan, babalik sila sa mga bahay nila. Mas maganda kung i-declare na yan na permanent danger zone. Oo, para ma-educate din sila. At isabihin sa kanila kung bakit idineklara na permanent danger zone. Ang problema dyan, pag bumalik sila, ginawa nila ulit yung bahay nila.
Nakaw. Kaugnay nito ay giniit ni Director Posadas na pansamantala muna nilang gagawin ng mga engineering intervention na meron ng ahensya upang solusyonan ang naturang problema. Tama po, pero no let up po. No? Ibig sabihin na we still find, kasi yun po ang talagang ultimate solutions dun sa problema. Pero meantime po, yung mga engineering interventions, baka pwede po yun habang paunti-unti po, no? Pakonti-konti at sinasakatuparan natin dun sa mga most vulnerable sites. Naniniwala ko yun, yung permanent danger zone na declaration. Yan po ang tinig ni OCD Director 3 Edgar Posadas sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, ilang mga hakbang ang inilatag ng Office of the Civil Defense Davao Region upang tutukan ang epekto ng mga kalamidad sa naranasan sa rehiyon. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni OCD 11 Director Ednar Dayanhirang na iminungkay niya mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng isang rehabilitation plan para sa rehiyon. Iginit pa ni Director Dayanhirang na maraming infrastruktura na ang napinsala dahil sa mga kalamidad na nakakaapekto hindi lamang sa ekonomiya ng rehiyon, kundi maging sa ekonomiya ng Pilipinas. So, ang aking rekomenda, which is said, the President said, very good. Ibig sabihin, favorable yung response. Sabi ko, Mr. President, the Office of Civil Defense will consolidate all this and put this in one rehabilitation plan for Davao Region. Kasi nga, these damages has great impact to the economy, hindi lang ng isang bayan, isang probinsya, but the whole of the region and even impacts on the Mindanao economy and the Philippines. Kaugnay nito, inirekomenda rin ng OCD official na paglaanan ng pondo ang bubuing one rehabilitation plan para sa Davao Region. Ang second po na recommendation ko, Mr. President, hindi naman natin ito mauubos na matatapos itong pagpukumpuni lahat itong problema na ito. I would recommend, aside from the current funds na pwedeng ibigay ng gobyerno, like ng DPWH, lahat ng mga agencies na pwede nilang maibigay, I recommend a legislated funding, continuing multi-year funding hanggat matapos po. Nako, Direktor, sama ako sa iyo ng 20 dyan. Ibinahagi pa ni Direktor Dayanhirang na magsasagawa sila ng mga serye ng dialogo upang talakayin ang mga solusyon sa pagbaha at landslide na nararanasan sa rehiyon. Hindi lang yung pagkumpuni, at yung prevention and mitigation. Paano mapigilan yung baha? Anong dapat gawin? Paano yung mga na-landslide na pabayaan na lang natin yung mga tao doon, babalik doon at malandslide na naman next year o next quarter. So yan po ang gagawin natin. A dialogue po, a regional level dialogue, bringing all local issues on the table at the regional level and bringing in national officials at the regional level and pag-usapan po yung long-term solution to the flooding and to the landslide po. Yon, kasama ng education ang legislation to make it strong or stronger. Tinig ni OCD Davao Region Director Ednar Dayanhirang sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isa pang report. 38.4 million pesos ang halaga ng makinarya na pakinabangan o napapakinabangan na ng mga magsasaka sa Ifugao. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Aabot sa 38.4 million pesos na halaga ng makinarya ang naipamahagi na ng Department of Agriculture sa mga magsasaka sa Ifugao. 26 na farmers cooperative and associations at mga miyembro ng local government units ang natulungan sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o yung tinatawag na RCEF Mechanization Program. Kabilang sa ipinamahagi ang 8 units ng 4-wheel drive tractors, 5 units ng hand tractors, 1 unit ng walk-behind transplanters, 2 units ng riding type transplanters, 1 unit ng rice precision seeder at 2 units ng rice reapers. Nagbigay din ang departamento ng 3 units ng combined harvesters, 3 units ng 6-ton recirculating dryers at 1 unit ng single pass rice mill. Pinangunahan ng iba't ibang opisyal na sa sektor ng agrikultura at mga private sector ang pamahagi o yung pag-turnover ng nasabing mga kagamitan na malaking tulong sa mabilis na pag-aani, pagpapataas ng produksyon at pagpapalaki sa kita ng mga magsasaka sa bansa.
Ito si Patrol 30 Jelle Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, tiniyak ng Bureau of Aquatic Fisheries and Aquatic Resources na sapat ang supply ng isda sa mga susunod na buwan. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni BFAR spokesperson Nazario Briguera na papasok na ang peak season ng isda, kaya't asahan na ang pagbaba ng presyo nito. Papasok na kasi tayo sa peak season, no? Siguro mararamdaman natin mga second week of March. Talagang darami na ang ating supply dahil yan yung pagkakataon na kumbaga kalmada na yung ating karagatan, tapos na yung amihan, mas malalagdagan yung fishing time ng ating mga mangingisda. So mga hulugan siyempre ito na mas marami na silang mahuli at siyempre naman pagka marami tayong supply, bababa yung presyo siyempre. Di ba? Wala tayong problema sa isda dahil nagba-viral ngayon yung mga naglulutangan ng mga isda. Di ba? Ang dami naglulutangan ngayon. Samantala, binigyan din ng Chief Information Officer na sisimulan na nila ang mga hakbangin upang makamit ang kanilang hangarin na maging 100% ang fish sufficiency ng level ng Pilipinas. By 2028, target natin na maging 100% self-sufficient na tayo, no? At ang bahagi ng mga strategies niyan ay yung syempre papalawak ng ating aquaculture industry. In fact, sinisimulan na natin ngayon, magdaragdag tayo ng mga mariculture parks at yung mga mariculture parks na hindi masyadong gumagana, i-activate natin, mag-organisa tayo ng mga investors, pati ito yung ating mga fisher folk na magkaroon ng pagkakataon na makapag-alaga ng isda. Yan po ang tinig ni BFAR spokesperson Nazario Briguera sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation at Department of Finance na humagilap ng pondo para sa mahigit 100 kilometrong Tagum-Davao-Digos Railway Project. Sa kanyang pagbisita sa Davao Region, binigyan din ni PBBM na kailangan na ngayon ng innovation. Tama! Sinabi pa ng Pangulo na ang itatayong transport at railway systems ay tutugon sa pangangailangan ng kasalukuyang panahon at hindi ibabase sa mga sitwasyon sa mga nakaraang panahon na hindi anya applicable. Ipinag-utos din ni PBBM sa DOTR na habang hinihintay pang may patupad ang railway system, dapat bilisan na ang modernisasyon ng mga pantalan, paliparan, railways, mga kalsada at transport terminals. Kasabay nito, pinatitiyak ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno na makukumpleto sa tamang oras ang mga proyekto at matugunan ang issue ng pagbaha dyan po sa Mindanao. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Paglusot sa Senado ng panukalang batas ukol sa 100 peso dagdag singil sa minimum wage sa pribadong sektor. Ulitin ko nga, medyo magulo. Paglusot sa Senado ng panukalang batas ukol sa 100 peso dagdag sa minimum wage sa pribadong sektor, inaasahan. Yun, kumpleto na. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Walang senador na tutol sa panukalang 100 pisong dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor at sa katunayan, marami daw ang gustong maging co-author nito. Ito niyag ni Senate President Juan Miguel Zubiri, kaya kumpiyansa ito na maaprubahan sa Senado ang naturang panukala na uubliga sa mga employer sa pribadong sektor na dagdagan ng 100 piso ang minimum nilang pasweldo sa mga obrero. Ayon naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, nakakaraming senador ang nagahayag ng suporta. Ito'y matapos na maipresenta na sa plenaryo ang Senate Bill No. 2534 naglalayong pagkalooban ng aumento ang mga private workers. 9 na senador ang nag-sponsor o nagharap nito sa plenaryo sa panguna ni na Senate President Zubiri, Senator Jinggoy Estrada na chairman ng Senate Committee on Labor. Ayon kay Zubiri, mula sa 100 pesos na una nilang ipinanukala, ibinaba nila ito sa 100 pesos para makayanan ng employer at dahil din nagbigay na ng aumento ang Regional Wage Board noong nakaraang taon.
Kapag naisa batas ang 610 peso daily minimum wage sa Metro Manila, magiging 710 pesos na ito. Sinabi ni Estrada na 4.2 milyon na manggagawa sa pribadong sektor sa buong kapuluan ang makikinabang dito. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ito, may patutunayan tayo, ha? Alam niyo ba, sa mga taong how's the weather down there na mga people, alam niyo ba yun? Yung how's the weather down there, yan daw yung tinatanong ng mga matatangkad sa mga maliliit na, yung medyo hindi kataasan. Yung medyo maliliit yung height. Tinatanong daw ng mga matatangkad, how's the weather down there? Hindi, mga joke lang yan. Pero alam nyo ba na may claim na nakakapagpatigil daw ng pagtangkad ang pagbubuhat ng mabigat daw? Parang narinig ko na yan, nung maliit pa ako. Kaya hindi ka pinagbubuhat ng mabigat, baka ikaw daw ay mabansot. Makinig mga bansot. Hindi, makinig dito sa patutunayan natin na ito. Dito lamang sa LPI, Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Isa sa mga ipinagbabawal ng mga matatanda sa mga bata ay ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Dahil bukod daw sa hindi pag-aanong ka-firm ang mga buto nila, baka hindi na raw sila tumangkad. Nakakapandak nga ba talaga ang pagbubuhat ng mabigat? Tara, let's prove it! Ayon sa isang doktor na si Doktora Crizel Luna, wala itong katotohanan. Wala raw kahit anong ebidensya o study ang nagpatunay na nakakapagpahinto ng pagtangkad ang pagbubuhat ng mabigat. Sinabi rin ni Dr. Rob Raponi, isang naturopathic doctor at certified sports nutritionist, marahil nabuo ang paniniwalang nakakapigil ng pagtangkad ang pagbubuhat dahil maaari naman talagang tumigil ang pagtangkad kapag na-injure ang growth plates sa mga immature bones ng isang tao. Ayon sa isang sports science graduate, ang growth plates ay isang parte ng buto ng mga bata na kapag hindi pa develop, maaari pang mag-extend o karaniwan ito ay mga long bones tulad ng humerus na makikita sa braso at femur naman sa binti. Kadalasan ng growth plates ay nagsasara at around 13 to 15 years old kapag babae at 15 to 17 years old naman sa lalaki. Ilan sa mga pangunahing rason ng hindi pagtangkad ay ang genetics at nutrition ng isang individual. At laging tandaan na kapag merong bubuhating mabigat, siguraduhin tama ang form at may nakagabay, lalo na kung wala pa sa hustong edad. Lalo na pagka mabigat, wag na sigurong ipabuhat sa mga bata. Yung mga matatanda na walang ginagawa, yun ang mga dapat nagbubuhat. Ayan, ha? Para kayo di bale, sports naman ang pag-usapan natin, ha? Mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya? Dito, sa paborito ninyong sports, sa Arena Plus, astig sa sports. Siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-i-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang live games ng mga local at international sports sa internet, ha? At sa inyong mga telepono, sa mga mobile phones ninyo. Maging up-to-date sa latest scores sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay ninyo? Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can also watch it sa arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Alam nyo naman siguro dahil marami na ako mga balitang nabasa rito at may mga nai-interview tayo at lalo na dito sa DWIZ, no? Sinasabi na yung inflation, ha? Itong inflation, itong pagbaga, itong pagtaas ng presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas. Sabi nila, napakabagal sa 2.8%.
Oo, pero may mga nakakausap po tayo sa labas, lalong-lalo na sila Mang Kanor. sila Mang Kanor. sila Mang Kanor na mga driver na mga TNVS, taxi o kaya si Aling Baning na nagbebenta ng mga kung ano-ano sa kanyang sari-sari store. Hindi niya alam kung hindi niya maintindihan kung ano ba yung inflation na yan at paano nila mai-enjoy. Tinatanong nga sa akin ng driver, sabi niya, sir, paano naging magandang balita yan? Nung nakaraang December at saka January, taasan ng presyo ng mga ng mga bilihin, lalo na yung bigas. Okay, magpa-explain po tayo, magpapaliwanag tayo, hingi tayo ng pabor sa isang ekonomista. Nasa linya po natin via Zoom si Mr. Michael Ricafort. Sir Michael, magandang araw po. Ay, magandang umaga po, Mr. Dennis at sa ating mga taga-subaybay po. Okay, sa pananaw po ninyo na ekonomista, paano po natin i-explain sa mga kababayan po natin? Kasi ang record po na 2.8%, Sir Michael, ito daw po ay naitala noong January. At noong January, pinag-uusapan lang namin pagtaas ng presyo ng kape, ng mga paunahing bilhin, tapos pataas din ang presyo ng mga itlog, di ba? Tapos kasama dyan yung bigas, lalong-lalo na yung bigas. Tapos yung gasolina, hindi naman talaga siya bumababa ng todo-todo. So, paano po natin ma-explain ito, Sir Michael? Go ahead po. Tama po yung punto nyo kanina, no? Na tumataas pa rin yung presyo ng bilihin. Yung, okay, pinakamabagal na po siya na pagtaas yung Enero at 2.8%. That's the slowest in more than 3 years since October of 2020. 2020, tama po. Opo. Pero, ibig sabihin nun, umakyat pa rin. Nga lang, mabagal na yung pag-akyat. Kasi yun po yung convention sa buong mundo, sa pag-measure, ayun kasi yung pagtaas ng presyo kumpara a year ago. Kasi last year po, yung January ng 2023, yun po yung pinakamabilis sa pagtaas ng presyo, 8.7%. That's the fastest in 14 years, in January of last year. Kaya, galing tayo sa high base kasi kung baliktanaw natin, yung po yung kataasan ng mga produkto, lalo na yung kasi 'di ba yung epekto pa yan ng Russia-Ukraine war noong 2022 hanggang umabot, siyempre tuloy-tuloy po yan hanggang sa matapos yung taon ng 2022 hanggang January 2023. Pinakamataas din po yan yung mga presyo ng sibuyas, 'di ba? Ito yung mga panahon na yun. Masyado nang mataas ng panahon na yun. Kumbaga, ngayon, umakyat pero hindi na ganun kabilis. Umakyat pa rin. Kasi yung mga, tama nga kayo, yung mga tao namimili sa palengke, sa supermarket, sa grocery, sa iba pa pamilya, sa mga tindahan, talagang, pag namili sila, nandun pa rin yung pagtaas ng presyo. Yun, kasi on the average, lahat po ng presyo ng bilihin, nagtaas pa rin po. Yun nga lang, hindi na ganun kabilis. Kasi bakit po nagmamatter ito? Kasi ang ekonomiya natin lumalago din naman. Yung kabuhayan, yung trabaho, kita, yung economic growth natin 5.6%. So mas mabilis po yung paglago ng ekonomiya. So parang kasi lalo na sa Pilipinas, lagi po talagang may inflation. Yun nga lang, kahit sa Amerika, ganun din naman po. Kasi lumago yung ekonomiya ng 5.6% last. So despite the challenges, despite na mataas yung presyo ng bilihin, tumaas yung interest rates, di ba? Lumago pa rin po. Kasi nagbubukas na yung ekonomiya, nagre-recover pa lalo yung mga pinakatinamaan po ng pandemic, yung turismo, ang lakas po ng recovery, no? Yung foreign tourism, local tourism, other services, tapos pati yung marami pa pong negosyo at industriya kasi yung una, may gitsang taon na nakabalik yung mga estudyante sa eskwelahan. So yung economic effect po nun, lalo na sa mga MSME, ramdam po nila, kumikita na may bumabalik na po yung sigla sa mga MSME, lalo na. No? At marami pa pong ibang factor kasi abang nagre-recover pa po yung ekonomiya natin. No? So, yun po, mas maraming trabaho. No? Employment data po kasi, yung unemployment rate, pinakamababa po yan mula nung nagsimula po yung revised records almost 20 years ago, 3.1%. So it goes to show, kasi ganoon din po nag-recover yung tourism. So marami rin po yung trabaho. May double ang kinita po ng foreign tourism last year, $8.7 billion.
Samantalang noong 2022, ano lang po yan, nasa $3.7 billion. So may doble. Yeah, no? Although, ano pa po yan, siyempre, pabalik pa lang po doon sa pre-pandemic level. Hindi pa po talaga bawing-bawi. Kaya, dumami na yung may hanap buhay, dumami na yung trabaho. Yun po yung importante. Siyempre, ang next challenge ng napakaraming tao, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Lalo na yung mga limitado yung budget. Lalo na yung poorest of the poor. Ramdam po nila yung kung mamimili sila, pa rin po yung pagtaas. Pero hindi na po kasing bili. Kumbaga, may acceptable target po yung mga central bank. Yung sinet po ng central bank natin na inflation target, 2 to 4%. So pasok na po yung inflation natin doon. Na merong, yung may healthy level ng pagtaas sa presyo, pero hindi dapat sobrang bilis. Parang yung nakita natin the year before, di ba? Yung January 2023, exactly a year before. Ayun yung pinakamabilis in 14 years, 8.7%. So, ngayon, mas manageable na. Pero, ayun po yung realidad. Patuloy pa rin yung pagtaas. Pero dapat humahabol din po yung pagtaas ng kita, ng kabuhayan, ng ekonomiya, yung negosyo. Ayun po yung mag-o-offset po doon. Kaya nagdodoble sikap din yung mga mamamayan natin, yung mga negosyo, no? Para ma-cope up yung pagtaas ng presyo. Kasi demand supply po yan. Kung lumalago yung ekonomiya, mas marami may hanap buhay, may kita, meron silang pambili, may demand po sa mga sa mga goods and services. May pambili po kasi yung mga tao, kaya talagang ang inflation, nandiyan po talaga yan. Pero sa Amerika, ang inflation target po nila 2%. Ngayon, ang actual inflation nila 3.4%. So medyo, ang Amerika galing po yan sa mahigit 9% noong June 2022, yung pinakamabilis in 40 years sa kanila. Kasi dahil bunsod nga rin po yun doon sa Russia-Ukraine war. Nagkasanga-sanga na, chain reaction po. Pero ngayon kasi, yung world oil price, kahit papano, ang realidad, yung mga tao, nagkaroon na rollback November, December, pero pagdating naman ng Enero, makyat ulit. Pero yung kahit papano, yung world price ngayon ng langis, nasa $73 per barrel. That is still among the lowest in 2 years, no? Kumbaga parang ito na, bumalik na tayo sa almost 2 years ago, bago po sumipa, di ba, alos 90 po yan. No? So, medyo net down pa rin po. Kasi, nagtrabaho po yung mga central bank. Kasi trabaho po na yun, ang pinaka-may trabaho sa inflation, sa pagtaas ng presyo ng bilihin, yung mga central bank, yung US Central Bank, US Federal Reserve, pati sa atin yung central bank natin. Ang tool po nila, interest rate. Kaya nagtaas po sila ng interest rates, medyo agresibo po yung pagtaas sila. Kasi galing ng pandemya 2 years ago, bigla sumulpot itong Russia-Ukraine war. Zero yung pinanggalingan ng interest rates sa Amerika para i-stimulate yung economic activity ng panahon ng mga lockdown at ng COVID. No? Almost 2 years ago, March of 2022, galing pa rin po na zero, halos libre. Kumbaga, yung sobrang masaya yung mga humihiram para bumili ng mga bahay, mga sasakyan, yung mga negosyante. Ini-stimulate po talaga yung economic activity. Gawa nga po na galing sa COVID, sa lockdown, sa pandemya. So, ibig sabihin pala nito, Sir Michael, itong pagbagal ng inflation natin dito sa Pilipinas, ito po ay isang signal na maganda po ang kalagayan ng ekonomiya natin dahil naggagalawan ng ganyan sa kinukwento mo, Sir Michael. Tama po yun. Kasi binabalansi po ng ating yung mga local authorities natin sa mga monetary authorities, yung paglago ng ekonomiya mas mabilis po, 5.6%. So yun po yung importante. Kesa doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin na nasa 2.8%. Diba? Doble. Doble po yung paglago ng ekonomiya, ng kita, ng negosyo, ng hanap buhay, kesa po doon sa paglago, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Mas dapat ganun, nakakalamang pa rin po yung kinikita ng ekonomiya, yung paglago, yung growth ng kita, ng hanap buhay, kaysa doon sa growth ng presyo. Pero kaya ganun, parang ganun ang mensahe po sa atin na well managed, kailangan parang sige, doble, triple sikap para dumami pa yung kita, maraming hanap buhay, maraming livelihood, mataas yung benta, para mataas yung kita, maraming, kahit mataas yung presyo ng bili, yun po yung panapatron, no? Tama ho ba yung pagkaka-explain ko dun sa driver na kausap ko? Sabi ko sa kanya, Mang Kanor, ganito, no? Kung naglilista kayo
nung mga nakaraang buwan, ganito yung listahan ninyo madalas ang taas ng gasolina at nakikita nyo ilang sentimo at ilang piso ang nadadagdag. Ngayong January, i-compare nyo yung listahan ninyo nung December at November, makikita nyo yung taas ng gasolina ay hindi ganun kataas or sabihin natin ibang nanay, sabihin natin, naglilista. So makikita niya doon, Sir Michael, na oo nga no, medyo mabagal nga kasi kung nung nakaraang buwan ay tumataas ng grabe na mga 3%, 4%, 5% yung presyo ng binibili nila. Ngayon, mamomonitor nila ngayong January, marirealize nila na sasabihin nila sarili na tama, medyo bumagal nga yung pagtaas ng presyo. Sir Michael. O tama po yun kasi mataas na po eh. Ay talagang tumaas todo-todo mula noong 2022, di ba, yung early part ng 2023, kumbaga nakataas na. Tama. Parang medyo, yun po yung rate of change yun po yung minomonitor. Pag yun po yung nababalita sa buong mundo. Tama. Yun po yung from a year ago. Kailangan medyo, yung banayad lang. Yung tulad doon, yung 2 to 4%. Tama, banayad lang. Tama, that's the term. Maganda yung word na yun. Dapat banayad lang. So maganda rin ito, Sir Michael, sa mga negosyante. Kasi ang projection nila, sabihin natin mag-i-start ng negosyo nila, tumataas talaga yung inflation, ganito, mag-a-adjust yung negosyo natin. Pero since na bumagal siya, maganda rin yun para sa business o sa mga negosyante, dalawa. Maganda para since maganda yung ekonomiya, maganda sa mga Pilipino as consumer, maganda rin para sa mga negosyante. Opo, totoo yun. Kasi yung cost po nila. Tama. Sa negosyo, yung lahat ng mga binabayaran nila na inputs. Tama. Mula sa kuryente, sa materyales, yung operating pa sa araw-araw. Pati rin yung labor. Kasi doon din nag-adjust yung based sa pagtaas ng inflation, yung pagtaas ng minimum wages di ba? Nag-adjust din po yan, di ba? Tama. Last year, no? Pati 2 years ago, syempre, tumaas yung mga presyo ng bili, nag-adjust din po yung minimum wages. No? Kaya, kumbaga, nakahabol din, na-adjust din po yun, malapit-lapit sa inflation rate, yung pagtaas po yung sinet po ng Regional Wage Board po yun di ba? Tama. Kaya, ayun, na-incorporate din po yun sa production cost sa business sector, no? Yung mga iba-ibang negosyo, iba-ibang industriya. Kaya nagmamatter din po yun. Kasi, siyempre, kung ano po yung puhunan nila, yung production cost, hindi po magde-determine ng selling price sila kung magpa-price increase ba sila o hindi. Ayun po yung doon para, kasi, Tama. for the past 2 years, ganun po yung nangyari. Tumaas po yung gasolina, pamasahe, wages, yung iba, nagsanga-sanga na po yung ibang materyales na ginagamit sa production. So, pati yung mga selling price ng mga produkto nila, nag-adjust higher din sila, tinatasan din po. Dahil bunsod nga po doon sa pagtaas ng cost, ng puhunan. No? Kaya, pati napapasa po tuloy yung pagtaas ng presyo din na bilihin. Ganun po yun. Tignan nyo yung 2 taon na itong 2022, na nag-adjust ng minimum wage, 2023. Yung mga negosyo po, pansinin nyo, yung iba kung kaya mag-adjust, tumataas din po yung selling price nila, yung presyo ng mga bilihin po ng mga binibenta nila produkto kasi to reflect the higher cost. Kaya nagmamatter din po yun. So, at sanga-sanga po yung sa buong ekonomiya. Kasi yan, sa consumer, yung mga binibili nilang produkto, yung mga negosyante, yung iba't ibang materyales, whether local yan or imported na materyales, naapektuhan din po yan ng inflation. Hindi lang naman po dito sa ating bansa, pero buong mundo po yan. Buong mundo. Kaya nga po yung approach sa central bank, sige, para kontrolin, ang mandato kasi nila, price stability. So, gagawin nila lahat ng paraan. Itong US Central Bank, kahit din po yung sa atin, yung central bank natin, they would do everything at their disposal to ensure yung ma-fulfill yung mandate nilang price stability. Kasi pinaka-tinatamaan po dito yung mga pinaka-mahihirap na mamamayan sa buong mundo. No? Kasi kailangan, yung ginawa po nila, nagtaas sila ng interest rates. Kahit ang kapalit po nun, humina yung mga ekonomiyan, may slowdown. No? Humina yung global trade, humina yung global investment. Kasi mas naging mahal po humiram Tumaas po yung interest rates
US bring you from 0, naging 5.25 to 5.5% yung key central bank rate sa Amerika. Sa atin po, from the record low of 2%, huli po natin nakita yan, Mayo ng 2022. Ngayon po, nasa 16-year high of 6.5%. So, tumaas po yung mga mahihiram po, naging mas mahal. Yung mga mahihiram na mga negosyo, di ba? Siyempre, mag-i-invest sila, mag-i-expand sila, mas naging mas mahal po miram. Alayunin po kasi kahit yung mga consumer, mag-housing down sila, mag-auto loan. Tama. Mas naging mas mahal. Pero alayunin po talaga doon, pabagalin talaga yung ekonomiya, yung tinatawag na unintended consequence. Pero kasi ang layunin po nun, parang sasakyan niya na umaandar. Medyo napapabilis yung takbo. Yung inflation, yan, tumatakbo na medyo mabilis. Kasi ang inflation, pag hindi po yan nirenda, hindi po yan kinontrol, mag-i-spiral po yan. Ngayon, kaya kailangan learning from the experiences, past economic cycles, lalo na noong 70s, early 80s. Kaya nagtataas silang interest rate, preno po yun. Kung medyo mapanganib na mabilis na yung takbo ng sasakyan, kailangan magpreno paminsan-minsan. So, ganoon po yung ginawa nila. Kaya naririnig po natin, economic slowdown sa US, risk of recession. Kahit sa China, kasi US is the world's biggest economy, China the second biggest economy. So, humina po yung ekonomiya. Humina rin po yung demand. Kasi yung demand po sa mga commodities like oil, bumagal din po. Yan ang trabaho lang po sila. Napabagal po nila. Kaya yung world oil price, maaaring umakyat in recent months. $72 po ngayon. $72, $73. Nung nagsimula po yung Israel-Hamas war, more than 4 months ago. Nasa $82, $83. Down pa rin po ng $10. Noong nagsimula po yung Russia-Ukraine war almost 2 years ago, February 24, 2022, it was $92. So, mas bumaba pa po ngayon. Pero, bago po nangyari yun, nung nagsimula po yung Russia-Ukraine war, di $92 yun. After 2 weeks, March 7, 2022, biglang $130. Kaya $130 from $92. Kaya nanggulat tayo lahat. Yung binabayaran natin sa gasolina, naging alos 90 na. Kumbaga, parang at least ngayon, nag-chain effect siya. Nag-chain effect siya sa atin. Nag-correct na po. Nakita na po natin yung matagal siya sa 60 plus level. Nakita pa nga po natin yung below 60, no? Medyo tumaas lang po ng konti nitong mga nakaraang buwan. Pero yung latter part ng 2023, nag-below 60 na po yan. Depende, meron kasi mga gasolina. Nako, talagang malawak siyang pag-usapan, Sir Michael, pagka tututukan natin yan. Nako, Sir Michael, pasensya ka na dahil limited lang yung ating oras. May papasok pa tayo mga commercial. Magpapasalamat na ako sa inyo dahil lagi kayong handa na magpaliwanag tungkol sa mga bagay na ito sa mga kababayan natin. Sir Michael, maraming salamat po. Opo, maraming salamat po din po, Mr. Dennis, at sa inyo po mga taga-subaybay. Magandang araw po. Isa pong ekonomista si Mr. Michael Ricafort. Sa bagay, pagka nakatipid yung negosyante, kapag kumita sila, hindi naman sila nagde-decide na paliitin yung negosyo. Nagde-decide sila na palakihin dahil malaki yung kita. Iyon, so panalo rin tayo. Sige, tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Nagabutayan ng report. Paano kalang mabigat na parusa sa mga nasasangkot sa game fixing? Tinalakay sa Senado. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Tinalakay na ng Senate Committee on Sports ang panukalang batas para sa mas mahigpit na parusa sa game fixing sa basketball. Nais ng mga miyembro ng committee na maharap sa ₱1,000,000 multa at iban sa lahat ng mga liga ang atletang mapapatunayang sangkot sa katiwalian. Sa pagdinig, pinalabas sa committee ang magkasunod na video ng Vismin Super Cup at ang game sa pagitan ng San Juan King versus Juan Munti kung saan sinadya ng mga manlalaro na magmintis sa kanilang layup at hindi saluhin ang bola. Lumalabas pa sa hearing na sadyang nagpapatalo ang ilang koponan kapalit na malaking pustahan at minsan kasabwat pa ang coach sa nangyayaring pandaraya sa laro. Ayon kay Games and Amusement Board Chairperson Attorney Richard Clarin, nasuspindi na nila ang 31 mga players ng Vismin at hindi na rin aktibo ang grupong ito. Gate ni Senator Bongo at Senator Jingo Estrada, nawawala ang tagisan ng galing sa mga liga
at nagiging pera-pera na lamang ang labanan sa pamagitan ng pagbibenta ng kanilang defense skills. Nasilip naman ni Senator Rapi Tulfo ang mababang pasahod sa mga players, coach at referees sa mga basketball leagues na siyang posibleng nagiging dahilan bakit pumapasok sa illegal na pustahan at bentahan ng laro ang ilang mga koponan. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantalay sa mabong report, modernisasyon ng transport system sa bansa in full speed na ayon kay PBBM. Report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! In full speed na ang pamahalaan sa proseso ng pagpapaganda at modernisasyon ng transportasyon sa bansa. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos dumalo sa ceremonial signing ng kontrata para sa Davao Public Transport Modernization Project o DPTMP. Ayon kay PBBM, paspasan na ang ginagawang pagsisikap ng pamahalaan para sa modernisasyon ng mga paliparan, pantalan, mga daan, riles at mga transportation hubs. Sinabi ng Pangulo na ang misyong ito sa pangunguna ng DOTR ay magsisilbing ticket daw para sa mas magandang bukas ng bansa. Anya, isa itong oportunidad na hindi na dapat pang pinalampas na anya ipatahak na sa bagong Pilipinas. Ipinag-utos din ng Presidente na tapusin sa tinatakdang panahon ang mga proyekto, tiyaking may sapat na pondo at nasusunod ang mga detalye. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 6 na individual habang 3 katao naman ang nawawala matapos ang naganap na landslide sa Western Georgia. Kasunod ito ng 3 araw na matinding pag-ulan na naranasan sa bayan ng Nergeti. Ayon sa Georgia Emergency Situation Service, nagpapatuloy sa ngayon ang paghahanap sa mga nawawalang individual. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay si President Salome Zurabishvili sa pamilya ng mga biktima. Ronda Pilipinas! Sa balitang mamalakasan, Gamsur Express binansagang hottest team ngayon sa NBL Chairman's Cup. Sports News mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Naipagpatuloy ng Gamsur Express ang kanilang winning streak sa NBL Chairman's Cup matapos manalo kontra sa Makati Circus Music Festival. Natapos ang laban na mayroong dominant win para sa Gamsur na may final score na 109-76. Ito ang muling paghaharap ng parehong kupunan kung saan natalo rin ng Gamsur ang Makati Circus noong una silang magsagupaan. Matatandaan ding na ipanalo lahat ng Gamsur ang kanilang mga laban noong Enero, kung kaya't binansagan silang hottest team dahil ito na ang kanilang 5th straight win. Itinanghal si Jason Orada bilang best player of the game kung saan siya ay mayroong double-double performance, 16 points at may 14 rebounds. 6 na laro na lamang ang natitira bago wakasan ang 33rd game elimination round ng NBL Chairman's Cup. Sino-sino kaya ang maghaharap sa playoffs? Abangan at subaybayan yan dito sa Aliw Channel 23. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas! Hoy, mamaya sa showbiz, mamaya pag-uusapan to mamaya alas 4 sa News Scoop, ha? Yung pagbabalik ni Dominic Roque ng engagement ring kay Bea Alonzo. At bago tayo magpaalam, tayo'y magpatama quote of the day. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging mabuti mo kahit ang mga nakapaligid sa iyo ay hindi mabuting tao. Basta tandaan mo, pagka naging mabuting tao ka, hindi yung mga masasamang tao na yon ang magbabalik ng kabutihan mo. Ha? Ang Diyos ang magbabalik sa iyo ng kabutihan mo. Kaya mo ng Diyos ang magkautang sa iyo. Oo. Dahil pagka ang Diyos ang nag-bless sa iyo, big time, big deal. At
Yan po kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo! Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Doc She Lejano. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas.